Sa lahat po ng mga tao na dumataan sa buong sanlibutan, anuman ang ating lahi, anuman ang ating wika, anuman ang ating kalagayan sa buhay, patuloy nating tanggapin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy na bumabati sa ating lahat. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo na tayong lahat ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy na ginagawaran ng ating Panginoong Diyos ng karunungan at kaalaman ng talisay na pananampalataya upang patuloy tayong maihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy natin mga kapatid at mga kaibigan na pakinggan ang karunungan na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi po rito, ipinakilala ng Panginoon ang kanyang pagliligtas, ang kanyang katwiran ay ipinakilala niyang lubos sa paningin ng mga bansa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saksi po ang lahat ng mga bagay na ayon sa mga banal na kasulatan. Kung ating patuloy mga kapatid at mga kaibigan na aalamin ng panahong nakalipas sa kasaysayan ng mga banal, sa kasaysayan ng mga propeta at mga apostol na hinirang ng Panginoon upang maging dalisay na kasangkapan upang ipakilala niya ang kanyang pagliligtas. Sa bayan ng Diyos sa panahong nakalipas, pinatunayan ng Panginoong Diyos na siya'y may kagandahang loob upang iligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Tunay nga mga kapatid na sa gitna ng kanilang paglalakbay, nandiang hawiin ng Panginoon ang karagatan, nandiang bukalan ng tubig ang mga disyerto, nandiyan patuloy niyang liliman ng alapapang kanyang bayan. Ito ang kagandahang loob ng Panginoon na maging sa ating mga magulang sa panahong nakalipas, ipinakilala niya yan sa lahat ng mga bansa. Sa panahon ni Haring David, mga kapatid at mga kaibigan, humirang ng mga lalaki ang ating Panginoong Diyos upang ang kanyang bayan ay patuloy na maipagtanggol, upang maunawaan ng lahat ng mga bansang nakapaligid na ang Panginoong Diyos ay sumasa kanyang bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakaraming bagay na magpapatunay sa kasaysayan kung paano tumanggap ang bayan ng kalinga buhat sa ating Panginoong Diyos. At kalakip ng pagkalinga ng ating Panginoong Diyos, ito ang pagpapakilala niya sa kanyang bayan ng kanyang kagandahang loob at pagliligtas. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, sa pagdaan ng marami pang panahon, isinilang ang nag-iisang hinulaan ng mga banal na propeta na siyang ating tagapagligtas, na sa pamamagitan ni Maria, na ina ng ating Panginoong Jesucristo na nahayag sa laman. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na dito'y nahayag ang kagandahang loob at pagliligtas ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Papaano ipinakilala ng Panginoon ang pagliligtas at ang kanyang kagandahang loob sa lahat ng mga bansa? Hindi ba't mga kapatid at mga kaibigan, alamin natin mga kapatid at mga kaibigan, suriin natin, saliksikin natin mga kapatid at mga kaibigan, hindi ba't nang ang ating Panginoong Jesucristo ay tanggapin ang hustong edad ng kanyang pangaral sa edad na 30, doon nagsimulang ipangaral ang Ebanghelyo sa ikaliligtas nating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ano pa ang mga sumunod na nangyari mga kapatid at mga kaibigan? Ang katuparan, ang espiritu ng hula, na mayroong nag-iisang hari na mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang bayan. Mga kapatid at mga kaibigan, sinaksihan natin lahat nang ang ating Panginoong Jesucristo ay hulihing ipako sa krus, tinanggap ang kamatayan, at sa ikatlong araw, mga kapatid at mga kaibigan, nagbangon ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang mabuting balita. Ito ang katwiran ng pagkabuhay na maguli. Ano ang larawan sa pagkabuhay na maguli, mga kapatid at mga kaibigan? Ito'y isang ganap, maluwalhating espiritu, banal, walang dungis at kapintasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ipinagkaloob na sa atin mga kapatid, iginawad na sa atin mga kapatid ang kaligtasan. Ang kagandahang loob ay hindi naganap sa sulok. Ito'y nasulat, ito'y nahayag sa buong sanlibutan ng ating saksihan at ipahayag ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Sa katwiran, nagliligtas ang ating Panginoong Diyos, at sa katwiran din, hahatulan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao na nanahan sa buong sanlibutan, magbuhat pa simula hanggang sa panahon pang darating. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang pagliligtas ng Panginoon na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon.
Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ito'y malaking gabay at tulong sa ating lahat upang tayo ngayon sa panahon ng kawakasan ay magsipamuhay na ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Lahat ng sumasaksi, lahat ng nagpapatotoo, lahat ng nagpapahayag na si Kristo ang ating Panginoon ay binuhay na maguli ng kapangyarihan ng ating Ama. Tunay nga na sa atin nakalaan ang kaligtasan, ang katwiran ng pagkabuhay na maguli. Ito ang ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung gayon bilang isang bayan na ginawaran ng karunungan at kaalaman ng pagpapatotoo ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ibahayag natin sa buong mundo ang pangalan ng bayan na pamuhatan ng mabuting balita. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid at mga kaibigan, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating alalahanin natin mga kapatid na mapalad ng isang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon, Amen. ang hari ng banal na bundok ng Sayon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating itaas ang dakilang pagliwalhati mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Nalalaman natin mga kapatid na ang kagandahang loob at pagliligtas ng ating Panginoon Diyos ay sumasa atin na kung kahit anuman nangyayari sa buhay natin, mapamasama, mapamabuti, itaas natin ang pagtakila sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty.
unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong tumalangin sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos, Ama na hari ng kahabagan, na nagsugo ng kanyang bugtong na anak sa ikaliligtas ng kanyang bayan. Tunay nga, Panginoon, na ang aming pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tinataas namin sa iyo iyong banal na looban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang tao yan ng lahat ng mga bagay ay ang aming Panginoong Kristo na siyang Espiritu ng Hula, na patuloy sa pagsisikap sa pagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng lahat ng mga banal na hinirang. Salamat, Panginoon, nakalulugod, Panginoon, na patuloy namin naipamumuhay ang iyong kalooban sa gitna ng mga hilahil at kabagabagan ng mundo ito, sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Tunay nga, Panginoon, na patuloy na ang kagandahang loob mo na sumasa aming puso't isipan, ito'y nagbubukal ng karunungan, ito'y naglalabas ng isang unawa at dalisay na pananampalataya upang ang lahat ng mga bagay ay aming mapagtagumpayan sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga banal ay umaawit ng pagsamba at pagpapato sa pagpapatunay sa lahat ng mga bansa na kilalanin ng nag-iisang hari na siyang magliligtas ng buong sanlibutan. Ang Amen. lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay ayon sa kalooban mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoong manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Tayo pong lahat ay iniimbitahan sa lahat po ng mga nag-uopisina, sa lahat ng mga abala sa mga responsibilidad natin. Iniimbitahan na po tayo ng ating Panginoong Jesucristo na pakinggan natin, unawain natin, at kung maunawaan natin, paniwalaan natin at ipamuhay na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta, na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay yung pong ating tagapagligtas na namatay at muling binuhay. Amen. Kaya po, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. At tayo naman pong lahat ay iniimbitahan at napakalalim ng imbitasyon sa ating lahat upang tayo'y mag-aaral na at maunawaan na natin kung alin yung kasalanan na pagsisisihan natin. Kaya tayo iniimbitahan. Buhat sa pasimula ay naalipin po tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Nadaya po ni Satanas si Eva, kaya lahat ng naging lahi ng laman hanggang sa kawakasan, napandemya po tayo ng aral ni Satanas. At ngayon, yung aral ng Panginoong Jesucristo ang magpapalaya sa atin at maglilinis sa atin sa kasalanan ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Naligaw po tayo ng paniniwala sa sanlibutan. Aminin po natin na tayo naalipin ng sumpa ng kasalanan ng aral ng sanlibutan. Paliwanag po ba sa atin? Amen. Ngayon, kung tayo talagang
pinagpapaunawaan na naalipin tayo ng pasimulang araw ng sanlibutan. Kaya tayo kinahabagan, kaya tayo kinaawaan ng Panginoon Diyos, kaya sinubi buktong na anak, kaya tayo iniimbitahan upang maglagak na tayo ng paniniwala na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. At tayo naman ang talagang itinayo niyang matibay at matatag na kaharian. Tayo ang sambahayan niya at ang puno ng sambahayan yung ating tagapagligtas na tumubo sa atin at naglinis sa atin sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya po tayo lahat naman ngayon nakapagsisisi na sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan dahil mga imbitado tayo sa huling hapunan, imbitado tayo sa kasadang magaganap sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Dahil tayo yung inimbitahan na nagsisisi ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. At ngayon, meron na tayo matibay at matatag na relasyon. Mga saksi na tayo na mga tinawag na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. So, binibigyan niya na tayo ng kaalaman, ng unawa sa pag-iintay natin na kung siya ipaparito, meron tayong katiyakan at pag-asa na napakinggan at pinangaral sa social media na walang bayad, na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Meron na tayong katiyakan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Unawain po natin mabuti at nakagagalak itong last days sapagkat nasa gitna tayo ng kahirapan, nasa gitna tayo ng nakasisintak na takot dahil tayo talagang nag-iingat sa dumating na pandemya, ang COVID-19 na lumilipol pagdating sa physical nating pagkatao. Nasa gitna tayo ng nakasisindak na panganib ng sanlibutan. Nasa gitna tayo ng kalituhan, ng kabagabagan, ng kaguluhan. Amen po ba? So nakagagalak na umawit at mag-ulit, magpasalamat sa ating Panginoong Kristo bilang mga may relasyon na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Na meron tayong pinaniwalaan na siya ay namatay sa kasalanan natin lahat at muling binuhay siya, na tayo ay nagkakaisa ng paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nakilala natin yung tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto, kaya po tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. So maliwanag po ba? Na ang sabi niya dito sa Aklat ng Hebreo chapter 12 verse 22, dadapot nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay. Maliwanag po ba kung saan tayo pinalalapit na mga pinagtutubos at inimbitahan upang magsipagsisi sa kasalanan natin na naalipin tayo at naligaw na walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Iniimbitahan tayo sa banal na bundok ng Sayon at lahat ng mga imbitado rito na nagsisisi sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala, nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang tinawag niyang banal na bayan niya na bundok ng Sayon. Hindi po ito literal na bundok, kundi ito po ay delegasyon ng mga inimbitahan na naglalagak ng paniniwala ng mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo po yung hinirang at tinawag niyang kaharian na tinawag niya na Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Tayo yung delegasyon niya. Tayo yung kapisanan ng ating tagapagligtas na hinirang at tinawag at pinili sa madilim na sanlibutan dahil tayo'y naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Na tayo'y nilinis niya sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan, na sinabi niya na tayo'y pinatawag niya dahil tayo'y nagsisisi sa walang kabuluhang dinamulatan natin ng paniniwala sa sanlibutan. Kaya nasa gitna tayo ng kabagabagan, nasa gitna tayo ng hilahil sa buhay, nasa gitna tayo ng kalituhan, nasa gitna tayo ng katatakutan dahil sa pandemyang dumating, ang COVID-19. So, nakagagalang magpulit, umawit at magpasalamat sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos,
na nagtangi siya ng isang araw na papasok tayo sa dakong kapahingahan na lahat tayo mga sumasampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Namamahinga na sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan, nagsisisi na tayo. So pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya may mga matibay at matatag na po tayong relasyon. Amen po ba? Amen. At sinabi ng ating tagapagligtas na humirang at tumawag sa atin, hindi po dadaan sa atin ang salot, hindi dadaan sa atin ang mga masasamang mangangaral dahil timumula tayo sa katotohanan ng paniniwala ng ating tagapagligtas na humirang at tumawag sa atin at nagpatawad sa atin sa ating mga maruming lakad ng paniniwala sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinatawag at iniimbitahan ngayon. Napakadakila ng imbitasyon niya ngayon. Amen po ba? Amen. Sa Kanya lang natin ititiwala yung kabagabagan, yung kabalisahan natin, yung takot natin sa umiiral na pandemya. Hindi dadaan sa atin ang salot ng pandemya. Amen po ba? Amen. At meron tayong pag-asa sa pag-iintay natin na pinamumuhay natin yung paniniwala na napakinggan natin sa social media, nasaksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli, na sinabi niya sa atin na mga iniimbitahan, na sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya sa alapaap, lahat ng mga namahinga ng mga kapatid natin na may pananampalataya ay gigisingin niya at babaguhin niya sa isang kisap mata. So, gayon din tayong mga hinirang at tinawag at nilinis sa walang kabuluhang aral na sanlibutan na mga nagsisisi na at lahi na tayo ng ating tagapagligtas na may pag-asa na tayo sa muli niyang pagparito na sinabi niya na kung siya'y mahayag sa alapaap, mahayag din tayo mga hinirang at tinawag na itinayo niyang isang napakadakilang kaharian na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Itinayo tayong kaharian sa paniniwala ng mga saksing nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po yung kaharian niya na itinayo, na ipinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Tayo po yung may susi ng aklat ng buhay. Tayo yung nakarecord sa langit. Amen po ba? Amen. So ito po yung susing ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Revelation chapter 1 verse 18. Ang nabubuhay at ako'y namatay at narito ako'y nabuhay magpakailanman at nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. So wala na pala kapangyarihan sa atin yung kamatayan ng Hades ng impyerno. Dahil yung tumawag sa atin, ibinigay niya yung susi ng katwiran ng pagkabuhay niya maguli na pinaniniwalaan natin. Nakaukit sa puso natin, nakasulat sa isip natin, hayag sa labi natin yung itinahayag ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Siya nagpahayag nito sa puso't isip natin na paniniwalaan at ipamumuhay po natin ngayon. Mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan po yung susi ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Wala nang kapangyarihan pa ang Hades ng kamatayan dahil binigay sa atin yung susi ng katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo tayo, ipinahayag sa atin ng ating tagapagligtas yan. Siya yung humirang, siya yung tumawag sa atin, siya yung pumili sa atin, siya yung nagtatag sa atin ng kaharian hindi matitinag at hindi magigiba. Ipinaghanda na po tayo ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba na lahat ng pinagtutubusin magsisipa roon sa banal na bundok ng Sayon? Yung lahat ng mga nagsisisi, ganap na tayo ng mga itinagda na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Lahat ng umaawit, ng mga bagong awitin, na maawit tayo na there is no God like thee above the heaven and the earth. Walang ibang Diyos, kundi ang isang Diyos na tunay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang pinaniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po natin sa lahat ng mga iniimbitahan at nagsisisi na sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Lahat po ng organisasyon, welcome. Binuksan na ang pintuan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Transparent sa social media na wala pong bayad itong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa buong sanlibutan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus.
Ang may pandinig ay pakinggan natin, unawain po natin mabuti, susundan tayo ng mga gawa natin, na ginagawa natin yung ginawa ng ating tagapagligtas, pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal ng propeta na nag-sacrifice siya on the cross. Namatay siya, inilibing siya. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Yan po ang katwiran ng hukom ng mga hukom. Amen po ba tayo? Amen. Napanood niyo yung kasaysayan ni former Senator Bongbong Marcos ngayon sa social media? Pagka ini-interview siya, sinasabi niya, may karakter, oh. Inirelease ang Korte Suprema na yung kanyang magulang na lumuklok na Pangulo ng Bansang Pilipinas, hindi nasumpungan ng kasalanan. Pinatunayan ng Korte Suprema, nakalagay sa social media. Yan po yung ginagamit ni ex-senator, BBM, for president sa susunod na panahon. Meron siyang ginamit na pinatunayan ng Korte Suprema ng kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas na dinumihan yung pangalan ng kanyang magulang na mga kalaban sa politika. Amen po ba? Amen. At nagpalimbag pa sila ng mga aklat at tinuruan yung mga bata at pinalaki at sinira ang kaisipan ng mga bata hanggang sa lumaki yung mga bata na natanim sa mga bata na yung kanyang magulang masama. Ngunit pinatunayan po ito ng Korte Suprema nang tuwing siya i-interviewin. Sinasabi niya yung pagpapatunay ng Korte Suprema. Naunawaan po natin kung bakit siya nag-viral sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter. May karakter. Amen po ba? Amen. At talagang nakagagalak nga po na sa kalooban ng Panginoong Hesukristo ngayon sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Panginoon ng Israel dito sa bansang Pilipinas at magkakaroon na ng change ng posisyon ang mamamahala ng ating bansa sa nalalapit na halalan. At ngayon, ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na lahat tayo na magsisisi at maniniwala na saksi sa pagkabuhay ng maguli, magkaisa tayo ng hiling at panalangin sa Panginoong Kristo bilang saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli na mangyari kalooban niya na siya rin naman ang naglalagay ng bagong elected na presidente ng ating bansa upang ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, yung mga nakabinbin na mga proyekto, mabuksan na yung proyekto at mangyari na rin yung desire ng kalooban ni ex-Senator Bongbong Marcos. Amen po ba? Amen. At ang bansang Pilipinas, ang ekonomiya umangat na at marami ng Pilipino ang makapag-umpisa ng panibagong pamumuhay sa ating bansa. Maliwanag po ba? Amen. Na lagi tayong trust in the Lord with all my heart, with all my mind, with all my strength. Tutukunin tayo ng Panginoon Kristo dahil siya ang hula ng mga banal na propeta na nag-sacrifice on the cross na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Kaya po napakadakila ng imbitasyon niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, upang kung magising na tayo sa pagkakatulog natin sa sumpa ng araw ng sanlibutan, meron na tayong relasyon lahat na nagte-testimony tayo, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. So, magkaisa tayo at magkapit-bisig tayo ng pananampalataya at dumalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo na matapos na yung nararanasan natin itong hilahil sa ating bansa at magkaroon na ng panibagong pag-asa at magandang programa ang ating bansa. Amen po ba? Amen. Ako'y naniniwala na ang bansang Pilipinas na alipin ng maraming bansa. Naniniwala ako na
ang Panginoon Diyos ang mayroong programa sa bansang Pilipinas na maraming bansa ay paparito sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. At talaga ngayon napaka ganda ng programa ni ex-senator Bongbong Marcos sa kinakaharap niyang pamamahala ng ating bansa. At kung ito'y loloobin ng Panginoong Jesucristo, ay mga dalangin natin, maliwanag pa sa sikat ng araw na becoming election talagang nakikita na natin, nararamdaman natin yung uupo sa Malacanang na magpapatuloy ng programa at mga proyekto ng ating bansa. Amen po ba? Amen. Kaya siya naging viral sa social media, sa Facebook, sa Twitter. May karakter po. Pinatunayan ng kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. At lumitaw na rin ngayon yung mga kalaban niya na talagang lumipas na rin. So talagang ito na ngayon yung popularidad, yung publicity ng ating nalalapit na magiging bagong Pangulo. Nabibisyon niya yung magiging bagong Pangulo ng Pilipinas na sa kanya maaatang ngayon yung magiging maganda at mabuting programa ng ating bansa ngayon. Ako'y naniniwala na hindi habang panahon yung bansang mahirap alipin di ngayon nasa udyok na rin ng Panginoong Jesucristo na ang mga tao ay talagang humihiyaw na sa social media na ang talagang pinaghihiyawan na maging presidente na si ex-senator Bongbong Marcos. Amen po ba? Amen. Naway mangyari kalooban ng Panginoong Jesucristo kay ex-senator Bongbong Marcos na may pagpatuloy niya yung nakalipas na programa ng kanyang magulang na talaga namang ako sa edad kong 58 years natikman ko yung Notriba nung ako elementary yung clean, natikman ko po yan. Ngayon hindi wala na akong matikman clean ngayon Amen po ba? So naramdaman nyo yung merong karakter, kaya naging viral si ex-senator Bongbong Marcos. Meron siyang ginamit na pagpapatunay ng kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas na tinakpan ng kasinungalingan yung mabuting naging pamumuno at programa ng kanyang magulang sa nakalipas na mahabang panahon. At ngayon ay manunumbalik na ito na yung anak ng dating naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas na yung mga nausyaming mga proyekto sa pag-upo ng ating idadalangin na mamahala sa ating bansa na mararamdaman natin ngayon yung kasagutan ng ating panalangin sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Mararamdaman natin yung concern ng pagmamalasakit sa bansang Pilipinas, sa mga Filipino people. Amen po ba? Amen. At sa mga partners, napaganda ng programa ng ating ex-senator Bongbong Marcos. Talagang lahat na sumusubaybay sa social media, mararamdaman niyo yung paparating na pagbabago ng ating bansa at yung nakikita natin yung vision, yung pag-asa ng bansang Pilipinas na talagang sumisilay na ang bukang liwayway na magliliwanag na at makikilala na ang Marilag na inang bayan, ang ating bansang Pilipinas, ang perlas ng silanganan. Nakikita na natin, nabibisyon na natin yung pag-asang darating sa ating bansa. Amen po ba? Amen. Talagang magliliwanag na ng gaya ng sikat ng araw ang bansang Pilipinas sapagkat talagang magkakaroon ng changes ang ating bansa. Kung paano binabago ng Panginoong Jesucristo ang paniniwala ng maraming bansa sa buong sanlibutan. Kaya transparent sa social media ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan. Ang pakikinabangan ng makakarinig dito na tatawagin at iniimbitahan na inorganize sa paniniwala ng ating napakadakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus na iginawa tayo ng pattern na paniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi tayo sa ating sarili sumasaksi, kundi kaya tayo sumasaksi
ang Panginoong Kristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na ipinahayag sa atin ito ngayon na walang bayad na ang pakikinabangan natin dito kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. At talagang unawain na natin, talagang ipinakikita ng lahat ang mga pangitain sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na sa langit at sa lupa ay talagang nakamamangha, nakasisindak at nakatatakot na po. At talagang ang pandemya naman talagang patuloy pa rin lumalakas at dumadami pa rin yung tinatamaan ng virus. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nasa gitna ng kaligaligan, nasa gitna tayo ng kalituhan, nasa gitna tayo ng kabalisahan, ng kahirapan, ng kaguluhan. Pero nakagagalak po at ginawa tayo ng mga bagong awitin hango sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa muli niyang pagparito, gayon din tayong bubuhayin na maguli na hindi tayo makakasumpong ng kabulukan. Amen po ba? Kundi yung may kabulukan nakikita nyo sa akin at nakikita ko sa inyo, ay papalitan ng walang kabulukan yan. Sa isa't isang bata, sinabi ng ating tagapagligtas na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayong kalarawan niya. Maliwanag po ba sa inyo? Naunawaan po ba natin? Yung ating tagapagligtas ang nagsalita niya na ipinapahayag ko sa inyo na walang bayan, libre po yan. Kaya napakadakila ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya sinugin buktong na anak ayaw niya mapahamak ang sino mang mga tao dito sa balat ng lupa sa ilalim na sinong na mga langit. Kaya po, kung paano ang pangangaral ng mabuting balita, may karakter po ito. Everlasting yung karakter na ginawa ng ating tagapagligtas na siya yung organizer ng ating pananampalataya. Siya yung author ng ating pananampalataya. Siya yung guro ng ating pananampalataya dahil inihain niya yung kanyang buhay kaya siya isinugo upang tayo'y mayroong paniwalaan na nangyaring hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya po may karakter po siyang ginawa na habang lumalagi tayo dito sa mundo, ipinamumuhay at ikinabubuhay natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli, iniukit sa puso natin yan, ginawa niya at ninasa niyang dakong tahanan yung puso't isip natin, isinulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. At nahayag na po sa labi natin yung paniniwala natin na saksi tayo na binuhay siya maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba sa atin? Yan po yung karakter na ginawa sa atin na everlasting. Everlasting karakter, forever and ever karakter yan. Amen po ba? Amen. Lahat ng karakter ay matatapos at may limitasyon. Ngunit ang karakter na ginawa ng Panginoon Diyos na natupad ang sinabi niya, nahula ng mga banal na propeta, na pinatutuhanan ng 12 apostol ng Kordero na haligi ng kuta ng banal na bundok ng Sayon, na ipinahayag sa ating mga nalalabi ang patotoo na kanilang ipinangaral nila yan sa mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At tayo yung nakakarinig na yun na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo na saksi sa pagkabuhay ng maguli na sa pagparito niya kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya? Sinabi po niya yan Siya po ang nagsalita niya nung naririnig niyo na ipinapahayag ko sa social media. Pakikuha natin yung Bible natin, subaybayan nyo kami para talagang masigurado natin na yung nadidinig nyo may basihan sa pangangaral at may hula at mayroong patotoo ng mga banal na apostol na pinapangaral sa social media. Kaligtasan po itong naririnig nyo na pinapangaral sa social media na walang bayad, kaya po ang Diyos ay pag-ibig. Naunawaan po natin, may karakter. At ang nagpapatunay ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon sa bawat individual, sa bawat partisipan na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo, siya po ang nag-organize ng ating paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli dahil ginawa niya yung sinaksihan natin. Amen po ba? Amen. Siya po ang hukom ng mga hukom sa espiritual na paniniwala na siya naman ngayon
ang nagpapatunay sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil maraming naparito sa pangalan niya na sinira ang kanyang tipan. Kung paano mananagot itong mga naparito sa pangalan niya na sinira yung kanyang tipan. Ito po, siya naman ngayon, ang nag-organize sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. In-organize siya tayo sa paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Siya rin ang hukom na mga hukom na nagpapatunay sa ating lahat na tayo ang itinayo niyang kaharian na hindi matitinag magpakailan-kailan pa man. Tayo ang tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit na hindi na masisira at hindi na magigiba pa. Amen po ba? Amen. Kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man. Naunawaan natin kung sino yung magpapatunay ngayon sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Yung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa atin at luminis sa atin sa kasalanan na dahil tayo naalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Siya ngayon ang nagpapatunay sa atin. Siya yung justice of justice ng mga maniniwala. Amen po ba? Amen. Si ex-senator BBM nag-viral nga po dahil meron siyang pinapalag na galing sa Korte Supreme. May nagpapatibay pagka ini-interview siya. At may sumira din ang imahe ng kanilang apelido. Amen po ba? Amen. Ngayon, matagal na po, 1,000 taon na maraming naparito mga antikristo na sinira ang hula ng mga banal na propeta at pinatay pa ang mga banal na apostol. Pero hindi nila po pwedeng hadlangan ang kalooban ng Panginoon Diyos dahil siya ang may plano at disenyo nito. At ngayon, maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katanghaliang tapat na lumilitaw na ang Panginoong Kristo, ang organizer natin na nagtayo sa atin, siya ang nagpapatunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay kapisanan niya, ay delegasyon niya, mga manggagawa niya, mga ubasan niya, na pinaghanda niya ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. At isang manunubos ay paroroon sa Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Naunawaan natin yung sa hula ni Propeta Isaiah, chapter 10, verse 12, ang buong gawa ng Panginoon ay pakikilala sa Banal na Bundok ng Sayon. Ang ginawa ng Panginoon Diyos ay binuhay yung bugtong na anak at pinatunayan sa maraming bansayan sa ilalim na silong ng mga langit. Naunawaan na po natin na ang nagpapatunay ngayon ng kaharian na itinayo niya, ang dalisay na relihiyon na inihanda niya na walang dugis at kapintasan mga kalalakihan at kababaihan, mga tao na maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Sino po ang nagpapatunay? Ang Panginoong Jesucristo po ang nagpapatunay sa atin. Tayo yung itinayo niyang malwalating iglesia sa ibabaw ng bato na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na malalim ang pundasyon ng paniniwala ng pagtatayo sa atin ng ating manunubos na siya ang may kapangyarihan luminis sa atin sa maraming lakad ng paniniwala natin sa sanlibutan. Siya rin ang nagpatawad sa maraming sa kasalanan natin dahil ang kasalanan natin sumamba tayo sa Diyos-Diyosan Kaya ngayon nilinis niya tayo at pinatawad niya tayo sa mga walang kabuluhang pagsamba dito sa sanlibutan. At ngayon matuwid na yung pagsamba natin dahil siya yung nagbulat ng pagkaunawa natin dito. Siya yung nagbulat ng paniniwala natin dito. At siya yung nagselyo ng paniniwala natin dito. At bawat isa sa atin tinawag at ninasa niya at pinili niya na tahanan magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin. Iniukit yung katwiran ng pagkabuhay na maguli sa puso natin. Nakasuwero dito. Nakasulat dito. Hindi nahihiwalay sa labi natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, yung patotoo, yung selyo. At yung mga anak natin, yung mga apo natin, palakihin na natin sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Hindi nahihiwalay sa lahi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Wala nang kapangyarihan si Satanas pa dahil tinubos na nga tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Diyan tayo naalipin. Diyan tayo tinubos. Maliwanag na po ba sa atin? Amen. Kaya tayo isinilang upang maghari na sa atin.
At maging taong bago na tayo, new creature na tayo, bagong nilalang na tayo. Nilalang na tayo sa paniniwala, kaya tayo nilalang. Maghahari na sa puso't isip nating mga itinaktak tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nakaluklok na sa puso ng bawat isa sa atin ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hukom ng mga hukom, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Maliwanag po ba, mga kapatid at kaibigan, na nangalan sa silangan, kanluran, timog at hilangan? Kaya nga ang imbitasyon sa atin pagdating sa Book of Micah, chapter 4, verse 7 maghahari na, magpakailan-kailan pa man ang ating tagapagligtas sa mga puso't isip ng mga tinawag at sumampalataya na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Ngayon, maghahari na po siya, magpakailan-kailan pa man sa banal na bundok ng Sayon. Kapatid at kaibigan, gusto mong maghari ang tagapagligtas sa iyong puso at isipan? Paniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ilalayo tayo, sasamahan tayo magtagumpay sa sanlibutan ito. Ilalayo tayo sa panganib, ilalayo tayo sa katatakutan, ilalayo tayo sa lumalaganap na pandemya, na salot, na lumilipon pagdating sa tao. Amen po ba? Amen. At talagang nararamdaman niyo na ba na ang bansang Pilipinas natupad na hula ni Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ano po ang pangalan ng kaharian na luluwalhati sa Diyos ng Israel? Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang luluwalhati sa Diyos ng Israel. Kaya inatisang kaharian sa Israel, dinala sa isang bansang magkakabunga, dito po ihipan at dito ipapangaral sa bansang Pilipinas sa pulo ng mga dagat, ang mabuting balita na ang hatid ay kaligtasan at kapayapaan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. At kung babalik na yung ating tagapagligtas sa bundok ng Sayon, ay makikita natin siya ng mukhaan. Nakalawa na po ba natin, natupad na yung sinabi ni Propeta Isaiah dito May lumuluwalhati na sa Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Ano po pangalan? Nung kaharian niya na lumuluwalhati dito sa pulo ng mga dagat. May hula po tayong pagbabasihan. Ang sabi doon sa Joel chapter 2, verse 1, hipan ninyo ang tinig ng pakakak sa Sayon. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya, sino man po yung nakakarinig ng mensaheng ito ng pangangaral ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo na siya ang katuparan ng hula ng mga banal ng propeta, pakinggan na po natin para matakasan natin yung walang kabuluhang lakad na paniniwala na sanlibutan. Ngayon, huwag yung kung kailan siya darating tsaka tayo tatakas. Hanggat maaga po napapakinggan yung tinig, unawain na natin mabuti. At siya rin naman ang nagdadagdag ng pagkaunawa natin at nagbubukas ng pagkaunawa natin. At ngayon, kung maunawaan na natin, mag-sacrifice pa tayo, mag-meditate day and night para lumago tayo na ang lumago sa paniniwalang spiritual upang matiyak natin na sa pagparito niya, meron tayong pag-asa sa pag-iintay na sinabi niya, kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. At nakapasok na tayo ngayon sa dakong kapahingahan na namamahinga na tayo sa kalooban ng Panginoong Diyos na pinagtangi tayo ng isang araw na sa kanyang banal na bayan, pinagtangi tayo, pinagbuko tayo ng isang araw. Ito nga yung last days na isang araw. At mamamahinga na tayo, paniniwalaan na natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. So wala na ang kapangyarihan, ang habis ng impyerno at kamatayan sa atin dahil ibinigay na sa atin yung susi ng tagumpay na sinabi ng ating tagapagligtas na siya yung namatay at nabuhay na mapuli. Yan po yung susi ng kaligtasan natin, bawat isa na wala ng kapangyarihan ng habis ng kamatayan. At meron na tayong pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na mabuting katiwala tayo, iingatan natin yung napakinggan natin sa social media na ipinangaral na walang bayan. Kaya po, pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti, upang matakasan natin yung walang kabuluhang
lakad ng paniniwala ng sanlibutan at mapagsisihan natin yan. Kapuutan po natin yan upang magkaroon tayo ng talagang buhay na pag-asa na sa muli niyang pagparito, meron tayong pinaniniwalaan sinabi niya na di natin nakikita, na pinaniniwalaan natin na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba kayo, mga kapatid at kaibigan? Yan po yung hain niya sa atin sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang tatanggapin natin na regalo ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng buong pamilya natin. Maliwanag po ba? Magkahari na ang Kristo sa puso't isip natin, magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Hindi na tayo mabamagamang, hindi na tayo malilito pa man. Dahil alam natin na meron na tayong protection, may protector tayo. Meron na tayong protection, everlasting protection. Amen po ba? At hindi na rin tayo madadaya ng mga lumilitaw na mga nagliligaw sa paniniwala. Kasi talagang lumitaw na ang mga arumal-dumal at mga sinungaling ngayon sa panahon ng kawakasan. Kaya tayo po ay patuloy na magsaliksik, mag-aral. Talagang lumitaw na ang kasuklam-suklam. Talagang ang kaharian ng Panginoong Jesucristo ay yung iniimbitahan na maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang kaharian niya na tumutupad ng katwiran ng ating tagapagligtas. At tinutupad natin katwiran ay yung hukom ng mga hukom na nagpapatunay at nagpapakilala sa kanyang kaharian na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na itinayo niya sa paniniwalang espiritual, mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Kaya po tayo nagpapatotoo at ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit. Kaya hindi tayo taga-mundo, taga-langit tayong lahat. Kaya tayo hindi taga-mundo, siya yung naparito sa sanlibutan na tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala at nagsisi na tayo ngayon sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya ipinaghanda na tayo ng tahanan sa langit, kaya hindi tayo taga-sanlibutan, mga taga-langit tayong lahat. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin yung napapakinggan nyo sa social media sa pagliligtas sa atin ng ating napakadakilang organized ng ating paniniwala sa panahon ng kawakasan. Siya po yung author ng paniniwala natin, siya yung guro ng paniniwala natin, siya yung ministro ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith. Jesus Christ is the greatest redeemer of our faith. Lahat po ng katangian, ng kabutihan at kagandahang loob nasa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya tayong maawit ng mga bagong awitin, nagpapasalamat tayo dahil tinubos niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Aminin natin yan at talagang yan ang pagsisisihan natin na naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala. At siya lang ang may kapangyarihang bumago ng paniniwala natin ngayon nationwide, worldwide. Kaya nga po, breakthrough. Amen po ba? Amen. Kaya ito po, everlasting breakthrough to Siya lang ang, sa kanya lang ibinigay ang pamamahala na babaguhin niya ang lakad ng paniniwala dahil nabiktima tayo, sa pasimula pa lang, biktima tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya kitang-kita natin sa Genesis kung paano dinaya ni Satanas si Eva. Kaya lahat ng tao ngayon, ang hinahanap, puro mga bagay na malapitan, mga bagay na temporaryong mga bagay. Nakita niyo na ba, pagka dumadating yung mga kalamidad, walang kabuluhan yung mga temporaryong bagay na pinagsisikapan natin sa mundo. Amen po ba? Saan pumupunta? Pagka bumili tayo ng magagandang sasakyan, saan pumupunta yung sasakyan? Nagiging bote bakal. Amen po ba? Yung mga bahay, nakita niyo ba ngayon? Pag lumindol, sandali lang, isang patag, nagigibang lahat. Nakita niyo yung lindol sa China? Ang lalaki ng building doon, kung umuusok pa yung lupa pagka nabuwag yung building. Yung mga sasakyan magaganda pagka umulan at bumaha, naiipon lang sa isang sulok yung mga sasakyan magaganda. Wala tayong madadala. Kaya maging ito mang alabok natin. Kaya yung nadidinig nyo, pinapangaral sa social media, magpakumbaba na po tayo, huwag na natin pagmatigasin yung kalooban natin.
magpakumbaba na po tayo ngayon at libre naman po ito, walang bayad dito. Ang aanihin natin dito yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Magpakumbaba po tayo upang kung ito mang Albuquerque, bumalik sa Albuquerque, meron tayong inaasahan at pag-asa kung paparito na yung ating tagapagligtas at mahanging on the air na sa Alapaape. May pag-asa tayo sa sinabi niya na pinaniwalaan natin na nabuhay tayo ng may pananampalataya. May iniintay tayo magaganap sa atin na umahayag na siya sa Alapaap na espiritu. Sinabi niya na mahayag din tayong espiritu katulad niya. Amen po ba kayo? Amen. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. At kung paparito siya, hindi tayo mapapahiya. Dahil pinaniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Pinaniwalaan natin yung katwiran ng hukom ng mga hukom na hahatol sa masama at sa mabuti. Hahatol sa buong sanlibutan sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Bakit po hahatulan yung mananampalataya at di mananampalataya? Kasi malalamig yung ibang mananampalataya, manlalamig eh. Itinakda na po yan. Kaya nga, ang katarungan ng hukom ng mga hukom, malayang ipapahayag ito sa social media na pinatutunayan niya ang bawat lalaki at babaeng maniniwala na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang inorganize niya sa paniniwala at tinubos niya sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala sa sanlibutan. Tayo yung kaharian niya na pinatutunayan niya ngayon sa gitna ng mga sinungaling at karumal-dumal na yung mga i-convert niya sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli, na iniukit sa puso at isinunod sa isip natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli na nagpapatotoo tayo, na mga saksi niya tayo yung kaharian niyang itinayo sa paniniwala na hindi na matitinag, kundi mananatili na po magpakailan-kailan pa man dahil tayo yung pinaghanda ng tahanan sa langit. Nakuha po ba natin, naunawaan natin yung napapakinggan yung pinapahayag sa social media? Amen. Isa lang po ang Diyos na kinikilala natin. Amen po ba? Isang Diyos na tunay lang ang paglalagakan natin ng paniniwala sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na siya ang organizer ng ating paniniwala. At sinabi niya sa aklat ng Juan chapter 5 verse 9, 10, 11, ang buhay na walang hanggan po may patotoong pinaniniwalaan. Maliwanag po ba? Amen. Meron tayo kasi pinaniniwalaan natin yung patotoo dahil ginawa ng kanyang ama yan eh. Kaya ang sumampalataya sa anak, sumasampalataya sa nagsugo, sa bugtong na anak, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. At yung nagpapatotoo, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, binibigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan at tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya naghihintay tayo at nagkakaroon tayo ng pagtitipon. Kaya hindi naging komplikado yung paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas eh. Maririnig nyo sa social media, transparent, nationwide, worldwide, sa buong sanlibutan, ang tinig niya. Sa paniniwala niya tayo ikino-convert at pinipisa na isang napakadakilang delegasyon at kapisanan na siya din ang nagtatatak ng binhi ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli na nakaugit sa puso at isip natin yung patotoo na saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day, nabubuhay tayo ng may pananampalataya at nakikiisa na tayo sa pananampalataya na tayo na yung kongregasyon niya at delegasyon niya na itinayo niya sa paniniwala na nag-iintay na at nagbabantay sa muli niyang pagparito na pinaghanda tayo ng tahanan sa langit, ang banal na bundok ng Zion. Paki-download po natin sa ating mga gadget yung ating Bible. Ang gamit po namin, King James Version International. And then, kung na-i-upload na natin yung gadget natin, kung na-i-upload na natin yung Bible natin sa gadget natin, i-write natin yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Ang ruler ng basihan ng paniniwala natin, banal na kasulatan. Ang measure ng basihan ng paniniwala natin na perfect, banal na kasulatan. Ang timbangan ng sukatan ng ating paniniwala, ang timbangan ng paniniwala natin, banal na kasulatan.
Siya rin po ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na tayo ang bundok ng Sayon na pinaghanda niya ng tahanan sa langit. Tayo yung mga mananampalataya na iniimbitahan niya, na hinirang niya, na pinatutunayan niya ngayon, na may karakter tayong pinaniniwalaan. Kaya, mapapahiya na po yung mga naparito sa pangalan niya. Dahil tumayo na ang hukom ng mga hukom sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang bayang banal na sarili niyang bayang, sariling pag-aari na pinili. Na pinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ipapahayag yung karangalan ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na mabuti. Ayan, o sabi sa Hebrews chapter 12 verse 22, dadapwat nangagsilapit na tayo sa banal na bundok ng Sayon, na bayan ng Diyos na buhay. Tignan nyo, bagong tipan yung ginamit ko sa inyo pagdating doon sa mga hula. Napakarami yung mababasa, Genesis up to Revelation na po. At ang kordero ay nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok na Sayon. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. Joel chapter 3 verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang Sayon dito, tayong mga mananampalataya, unawain po natin mabuti, talagang napakadakila nitong regalong binibigay sa atin, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Buhay na walang hanggan na hindi kayang tumbasan ng mga bagay na material dito sa sanlibutan na lilipas at mabubulok at maglalaho. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang may pandinig, makinig, nadidinig-tinig na pinapahayag sa social media upang tayo ay makapagbalik loob na. Unawain na po natin at paniwalaan na natin talaga at ialay na natin ang buong puso at pag-iisip yung paniniwala natin sa napapakinggan niya na pinapahayag sa social media na walang bayan. Pananagutan po natin ito sa lahat ng mga makakarinig na hindi po natin ito kikilalanin. Amen po ba? Amen. Kaya naka-freelance na dito yung mga hinirang nakatiwala ng kanyang banal na bayan. Hindi na po ako mananagot sa inyo dahil naipahayag ko na yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Paniwalaan natin yung buktong na anak na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kung paano tayo inibig, naibig din natin yung kapwa-tao natin na hindi sa pamamagitan ng material na bagay tayo tumulong. Naunawaan po natin, hindi sa material na bagay ang pagtulong natin, kundi ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na ililigtas na tayo sa panganib na dumarating sa sanlibutan. Kaya ito yung itinanging araw na nagpupuri tayo sa gitna ng kabagabagan, sa gitna ng kalituhan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng napakaraming karumalduman ng mga sinungaling na nangangaral. Nagpupuri tayo ng mga bagong awitin. Kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din mabubuhay tayo maguli sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ano po sabi sa 1 John? Aware tayo. Marami nang naparito sa pangalan niya na nangangaral at nagliligaw ng paniniwala. Ginagawang negosyo yung mga tao. Kaya tayo nagsumusunod, nagpupulong, naniniwala upang iligtas yung ating kaluluwa sa darating na kapahamakan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kaya tayo iniimbitahan, kaya tayo nagpupulong? Kaya tayo tinatatakan, kaya tayo binibigyan na susi ng katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Upang hindi tayo mailigaw ng mga lumit na parito sa pangalan niya na nandadaya. At inubukas sa puso't isip natin, yung pagparito niya, may katiyakan at pag-asa tayo na kumahayag siya sa alapaap, mahayag tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang lahi niya, tayo ang henerasyon niya, tayo ang nilalang niya na bagong langit at bagong lupa na tumatahan sa puso't isip natin yung katwiran ng pagkabuhay na maguli, na hayag sa labi natin yung patotoo.
At siya yung hukom ng mga hukom sa paniniwala na hahatol sa buong sanlibutan sa maraming mga bansa na pinakikilala sa ating lahat ang pagliligtas at ipinakikilala yung katwiran niya sa maraming bansa sa buong sanlibutan. Amen po ba? Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Siya nagtatatak ng patotoo sa puso't isip natin na paniniwalaan natin dahil siya yung tumawag sa atin at siya ang may kapangyarihan na namamahala sa atin na nagbukas ng alaala at gunita sa puso't isip natin. Siya din yung nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin sa paghihintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Pinapaalalahanan tayo dahil maging vigilant po tayo, maging aware tayo ngayon. Dumating ang kahirapan sa sanlibutan. Kaya maging aware po tayo, kaya po nahahayag na ang kabutihan at kagandahang loob niya magpakailan-kailan pa man. At siya din ang nagpapatunay sa ating lahat na tayo yung mga inorganize niya na inimbitahan at hinirang at tinawag niya na meron tayong paniniwalaan na ginawa nung tumawag sa atin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung kaharian niya na maluwalhati na inihanda na walang dungis at kapintasan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Tayo yung mga nagsisipagsisi sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan na binago niya sa paniniwala at nilinis niya sa paniniwala at inihanda niya na sa paniniwala na walang dungis at kapintasan o kulubot na kanyang maluwalhating iglesia na pinaghanda niya na sa langit ng tahanan na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ang kanyang sambahayan, ang kanyang kapisanan, ang kanyang delegasyon. Naunawaan po natin, kaya tayo tinatawag upang maglingkod, maghintay ng lahat ng mga bagay na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sa mga naghihintay, matutupad sa atin ang hula sa muli niyang pagparito. Daanatan niya tayo mga katiwala niya sa spiritual na paniniwala. Naunawaan po natin kung sino yung nag-organize at nagpatibay at nagpatatag ng paniniwala natin. Yung organizer natin na nagpapakilala sa atin ngayon siya nagpapakilala sa atin ngayon sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, sa ilalim ng silong ng mga langit. Nakuha niyo logic kung paano nag-viral si ex-Senator Bongbong Marcos, merong karakter, may karakter sa social media, pinatunayan ng Korte Suprema, yung apelido ng Marcos, ay tinakpan ng maraming kalaban ng Marcos, ang kabutihan ng Marcos. Ngayon, mahayag na doon sa anak na may potensyal na mauupong mamamahala sa ating bansa na talagang mararanasan ng sambayan ng Pilipino ngayon ang nakalipas na pamumuno ni Presidente Marcos na talagang ang ekonomiya natin magpupulo na at ang maraming Filipino people na maraming magiging hanap buhay at maraming magiging project ang bansang Pilipinas at maraming pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Sangayon tayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kaya nga, iniimbitahan tayo, magkaisa tayo ng paniniwala, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli upang tayo ay merong puwersa na nagkakaisa tayo ng espiritu, ng paniniwala, na saksi sa pagkabuhay na maguli, na kung tayo dumadalangin sa ating mga tahanan, talagang pumapailang lang yung tinig ng mga nahahapis at nalulungkot at tumatawag sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Itinadalangin natin ang ating bansang Pilipinas, ang perlas ng sinanganan, na magkaroon na ng bagong pag-asa. Dumating na ang bukang liwayway sa bansa ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. At ipanalangin din natin yung ating mga namumunong leader sa ating bansa at magkaroon ng kapayapaan yung kanilang sitwasyon sa pamamahala sa nangyaring COVID-19 na ito. At napakaraming naging aral itong COVID-19 na ito ngayon sa panahon ng katapusan. Naunawaan po natin yung mga nakakarinig ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po'y preparasyon ng ating tagapagligtas sa lahat ng mga iniimbitahan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko na pananagutan kung paano ko inibig, kung paano hinirang at itinayo sa harapan nyo bilang taong katulad nyo, na ipahayag ko yung layunin ng Panginoon Diyos, na ipangaral ng mabuting balita,
ng kaligtasan at ituro ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Hindi na ako mananagot sa inyo kung ito'y naririnig nyo, tayo na rin ang magkakaproblema dito dahil kung hindi nyo ito, pag hindi nyo uunawain at paniniwalaan ito, isipin natin, nagsilang ang kapalaran natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Dahil alam naman natin na nasa gitna tayo ng pandemya, nasa gitna tayo ng kaligaligan, nasa gitna tayo ng hilahin sa buhay. Ito na yung securities ng ating paniniwalaan na maghahatid sa atin sa paglalakbay natin dito sa tagumpay lahat eh. Ito lang pong katwiran ng pagkabuhay na mag-uli, ang buhay na pag-asa na gagaway sa atin sa mundong ito, nasasamahan tayo magtagumpay sa lahat ng paglalakbay natin dito sa madilim na sanlibutan. Kaya tayo ipinagtangi ng isang araw ng Sabat, itinangi tayo ng isang araw ng Sabat, yung kanyang banal na bayan, para tayo makapasok sa dakong kapahingahan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nga siya ang daan at katotohanan at buhay. Wala pong makararating sa Ama ng diretsyo kundi sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Meron tayong paniniwalaan na nahayag ang Espiritu sa naman in the third day. Maliwanag po ba? Lahat po ng maniniwala na tinatawag na saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli, ang itinayong iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay pinaghanda na ng tahanan sa langit. Tayo ang ninasa niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mananahan yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Nakasulat sa isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin at sa labi ng ating mga lahi sa pag-iintay natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ako po'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo sapagkat sa isang habang na kalagayan, dukha po ako. Hindi po ako tapos ng pag-aaral. Talagang isang mahina na binigyan ng kalakasan, isang mangmang binigyan ng karunungan sa hula ng mga banal na propeta. At siya ang nagbigay sa akin ng tagumpay sa paglatakbay ko sa sanlibutan ito bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng magbuli. At idinideklara ko po sa maraming bansa sa buong sanlibutan, aalingaw-ngaw ang tinig niya at ang iglesia ng banal na bundok na Sayon ay mapupuspos ang kaluwalhatian at aalingaw-ngaw ang pagiging trending nito dahil ito ay may character na everlasting character na hula ng mga banal na propeta na ang nagpapatunay nito yung ating tagapagligtas, hindi po yung korte ng Republika ng Pilipinas ang nagpapatunay nung napakinggan nyo na pinapahayag sa social media na paniniwalaan natin. Na ang regalo doon sa paniniwalaan natin everlasting life, buhay na walang hanggan. Hindi material na bagay po buhay na walang hanggan ang regalo sa atin. Kaya napakadakilang araw, itong nalalabing araw, para sa atin na mga itinakdang tagapagmana upang mahayag na ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman Amen po ba tayong lahat? Amen. Kaya po binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo po ang bayang sariling pag-aari na pinili ng Panginoong Jesucristo na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Ano po sabi nung nag-imbita sa atin? Dito na po ako magtatapos sa lahat ng mga participant, sa lahat ng mga netizen na nakakapanood ng pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo, na ang dulot nito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Matakot po tayo sa napapakinggan natin dahil lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. At lahat ng tao itatawag sa pangalan ni Jesus dahil sa nangyayaring kalituhan sa sanlibutan ito. Ang sabi ng nag-imbita sa atin, Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba tayo? Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli.
mananahan na siya sa puso't isip natin yung katwiran ng pagkabuhay niya maguli, kaya tayo nagte-testimony. May ginawa siyang halimbawa upang tayo magpatotoo na may mga relasyon tayong lahat na matibay at matatag. Ang sabi niya sa ating lahat, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Siya po ang katuparan ng Panginoong Siyang Kristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So ang sabi niya, sa lahat ng inimbitahan niya, na inihanda niya na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na meron tayong katiyakan at buhay na pag-asa, na sinabi niya sa atin, bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na kung siya'y mahayag sa alapaap na espiritu, mahayag din tayong espiritong kalarawan niya, na siya, na sa muli niyang pagparito'y dala-dala niya ang gantimpalang tatanggapin natin bawat isa. Ang sinabi niya sa atin sa lahat ng mga inimbitahan niya na mag-iingat ng kanyang tipan, ang sinabi niya, at narito ako'y madaling pumaparito. Amen po ba tayo? Amen. Sa pagparito niya, may paniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na iingatan natin sa ating puso't isipan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng mga nakarinig at sa lahat ng mga participant ng Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo po, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, na inihanda niyang sarili niyang bayan, na ipinagtangi niya ng isang araw na pumasok sa dakong kapahingahan. Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan, na nakagagalak na patuloy na itaas ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos, sapagkat sa ating lahat ng mga tumutupad ng aklat ng mga hula, mga kapatid at mga kaibigan, sumasa atin ang Diyos, sumasa atin ang pagliligtas ng Diyos, sumasa atin ang isang dakilang kapayapaan, sumasa atin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating idulog sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay. Dakilang Diyos Ama na nahayag sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo, itinataas namin sa iyo ang aming dalisay na pagdakila at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang aming mga puso ay nagagalak na patuloy na magpatotoo sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng isang dalisay na katwirang ito, dito ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ng mga pagtitiwala ng mga tao sa mga bagay na nakikita, tunay nga na mapaparam na, Panginoon.
Datapot ang lahat ng nanganganlong sa iyong katwiran sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang naghatid sa iyong bayan sa isang dalisay na kagalakan at kapayapaan na ngayon aming tinatamasa at patuloy na maayag sa buong sanlibutan. Amen. Salamat Panginoon, lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay patuloy namin ikinagagalak na idalangin sa iyo na nawa sa iyo ayon sa mamagalingin ng iyong kalooban ang lahat ng mga bagay na narinig ng lahat ng mga tao tunay na nga na maitanim na sa kanilang mga puso at pag-iisip kung paano sa amin ng mga tinawag mo't hinirang na gamitin dalising na kasangkapan ang lahat ng mga nakapapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Patuloy namin dinadalangin sa iyo, Ama, upang kami lahat ay sama-sama mo nang maihanda sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na lukluhan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.